sa manifestasyon ng pag-ugali ni Inday. Pati ng tatay, baka niya Mr. Maravillas, madiritsuhan si Inday magurgur. May tama nga dito eh. Nagurgur siguro sa kanyang sarili. Tinanong kung anong rason ng kanyang piklat dito. May gustong gurgur daw sa kanya, pero hindi nagtagumpay. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Pinag-uusapan na mga kababayan yung impeachment ni Inday. Baka magkatotoo yung sinasabi po ni Harry Roque na may nilulutoan niya. Di anong tingin mo niya, Mr. Maravillas? May niluluto talaga? Sabi ng mga congressmen, wala man silang alam na may gusto nang maghain noong mga nakarang araw kung saan nagpuputak si Harry Roque. Pero ngayon po, parang may gusto nang mag-file. Sino niya, Mr. Maravillas? Pero I think walang kinalaman dito yung majority. Kasi ang issue ng impeachment po na pwedeng i-file kay Inday, galing po sa minority, Makabayan Black. Sabi ko nga, kung mag-file yung Makabayan Black ng impeachment po, wala man dyan kinalaman po yung ating Pangulong Bongbong Marcos or si Martin Romualdez. Ngayon ang laging gustong palitawin ng mga taga-nausog, ng mga Duterte, ng mga propagandista nila. Sabi ko nga, itong mga nasa minority, Makabayan Black, anti-Marcos, anti-Romualdez, anti-Duterte. So walang pwedeng makapigil sa kanila kung mag-file sila, mga kababayan. May sarili pong prinsipyo at may sariling ipinaglalaban, may sariling gobyerno sila. Tama po? Tingin ko naman po, valid yung impeachment case. Kung mag-file sila, yung Makabayan Black ng impeachment case laban kay Inday, kasi yan nga po, hindi maipaliwanag ni Inday, nagagalit siya pag tinatanong tungkol sa confidential funds. Sabi dito sa Bicol, pag ang kabayo may lugad, minakiran. Ang sugat daw, ang kabayo daw, pag may sugat, pag kinabayuhan mo yung kabayo, gumaganon, minakirad, nagre-react sa pain. May sugat eh. Ang sugat po ng kabayo, mga kababayan, kabayong pusit. Sabi mo niya, Mr. Maravillas, lorong pusit. Kabayo na muna kasi yung loro, hindi mo man masakyan. Yan po ang matandang kasabihan. Ang kabayo, pag may sugat, minareact. Ganun eh. Kasi may sugat nga. Ang sugat po, 73 million. Disallowed by the Commission on Audit sa 125 million confidential funds ni Inday. Yun ang sugat niya. Kaya umusok si Inday po, lumitaw yung dark color, sabi ng mga congressmen. Yung totoong pag-ugali, mga kababayan ni Inday, lumitaw. Dami tuloy na turn off at lalong dumilim yung pangarap. Pangarap sa 2028, dumilim ng dumilim, mga kababayan. Ito ngayon yung latest na balita dito po sa Manila Bulletin. BP Duterte's misuse of confidential funds, a clear ground for impeachment, sabi po ni Franz Castro. Yan po si Franz Castro. Malamang siya yung mag-sponsor ng impeachment case kasi inakusa ni Inday na convicted criminal. Tinawag kasi
Tinawag kasi ni Franz Castro si Inday na may sapusit. Pag nasusukol mga kababayan, imbis ipaliwanag ng maayos yung mga katanungan, nagbubuga ng tinta. May sapusit. Squid tactic mga kababayan yung ginawa ni Inday. O ngayon, malamang diretsuhan siya ni Franz Castro. Magpa-file ng impeachment siguro. Impeachable offense po, sabi ni Franz Castro. Malinaw ang niyang ground for impeachment. So sabi po ni House Assistant Minority Leader, ACT Party List, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, di naman niya pwedeng gagawa ka ng kalukuhan, tapos pababayaan na lang. Dapat niya may accountability. So talagang papanagutin. Malamang naganda na po ng impeachment case yung minority bloc sa Congress para i-file laban kay Inday. Lalo nitong mawawala sa sarili si Inday. Nasabi ng mga psychologists may tinatawag na narcissistic personality disorder, intermittent explosive disorder, or antisocial personality disorder. Yan po yung sabi ng isang psychologist. May mga simptomas. Kaya hindi makontrol ni Inday yung kanyang behavior. May tama. Hindi po ako may sabi niya na kada ko Poncio Pilato, ugas kamay. Sabi dito po Philippines Defense Forces Forum, a military clinical psychologist, suggests that Inday Sara recent outbursts may go beyond typical temper tantrums, often associated with prima donna complex. The psychologist observed symptoms that could indicate underlying personality disorders, lalo na itong tinatawag na narcissistic personality disorder, intermittent explosive disorder, or antisocial personality disorder. So, kitang-kita sa manifestasyon ng pag-ugali ni Inday, pati ng tatay, baka niya Mr. Maravillas, madiritsuhan si Inday magurgur. May tama nga dito Nagurgur siguro sa kanyang sarili. Tinanong kung anong rason ng kanyang piklat dito. May gustong gurgur daw sa kanya, pero hindi nagtagumpay. wala mang investigasyon yung pulisya kung baga may nag-attempt sa kanya. Sabi nga natin, kung may nag-attempt sa kanya, igurgur siya, makalabas pa kaya ng buhay doon sa kanilang tahanan? Di ba? Ngayon, balikan natin yung kwento. So sabi po ni Franz Castro, her misuse of confidential funds is an impeachable offense niya. Sa paglulustay ng confidential funds, sa panahong kulang na kulang ang pondo para sa serbisyo publiko at sa pagtatangging ipaliwanag ito sa taong bayan, malinaw na may batayan ang impeachment. Castro brought up during the budget hearing the Commission on Audit's notice of disallowance, which demanded the return of 73 million pesos out of the 121 million pesos spent by the Office of the Vice President within a mere 11 days in December 2022. Hindi niya maipaliwanag mga kababayan kung paano nangyari na in just 11 days po, nalulun. Di ba? Nalulun ang 125 million at yung 73 million po, disallowed. Dinisallow po ng COA. So dapat ibalik niya yon. Sabi ko nga, paano yun maibabalik kung nalulun na? Kaya uminit yung ulo ni Inday kasi hindi siya sanay na tinatanong.
Sabi ni Chis Escudero, hindi anya sanay si Inday. Anya ako sa Congress kasi mahaba yung pasensya. Yan ang sabi ni Chis Escudero. According to the accomplishment report submitted by the Office of the Vice President to COA and obtained by the House through a subpoena, the amount spent was broken down as follows. Purchase of information, 14 million. Anong information po yung pinurchase niya? Bakit napakamahal? 14 million. 11 days, ubos. So dapat isa-isahin, anong napakamahal na information ang kinuha ng Office of the Vice President? Bakit kailangan magbayad ng 14 million pesos in 11 days? Payment of reward, 10 million. Reward sa ano? Sino-sino ang tumanggap ng reward? Baka niya Mr. Maravillas nalulun ng dambuhalang pusit. Marami anya siguro Mr. Maravillas na mga dambuhalang pusit ng nakalulun. Yan po. Payment of reward daw, 10 million. Rental of other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses, 16 million. Sinong tumira dyan sa mga safe houses na yan? Saan yan? Ilan katao ang nag-occupy sa mga safe houses? Bakit kailangan na gawin nila na magtago sa mga safe houses? Sino yung humahabol sa kanila? Bakit ganon? Tapos ito, provision of medical and food aid, 35 million. Isabi po ng COA, yan ang yung food medicines, di man yan kasama dapat sa confidential fund. Bakit napasama yan dyan? Tapos, payment of incentives or traveling relative to the confidential information, 10 million. Grabe po kamahal ng pamasahe. Nag-aeroplano siguro, pabalik-balik. Ilang beses daw po na nagpabalik-balik kasi po naubos yan sa 11 days lang. Anong klase? Saan ba nag-travel? Papuntang Amerika ba? Europe? Inikot yung buong mundo? Gumastos sa pamasahing 10 million? So ito yung hindi maipaliwanag po ni Inday. Ayan siya, yung breakdown po ng paggastos in just 11 days. Disallowed po siya ng Commission on Audit. Yes, sabi ni Chis Escudero, hanggat mari ayokong panghimasukan ang proseso ng Kamara, but my take on it, tila hindi sang-ayon at sanay si Vice President Duterte na tinatanong siya at hindi siya sinasang-ayunan. Sa kabadya naman, pinakita ng Kamara yung haba din ng kanilang pasensya. Maliwanag sa panonood ko na tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso. Sana magbago yon sa susunod na pagdinig. Iba ka sa susunod na pagdinig mga kababayan, impeachment na. Di ba? Ito naman po yung mga kasangga ni Inday. Ang team Shiminit, Pusit. Sabi ng Team Shiminit. Sabi ng Impact Leadership. Si Ungab, si GMA, tapos si Bautista ng Davao Occidental. Ayaw na ni Jiming kalkalin kasi pag kinalkal, mabubuking. Yes, sabi po niya, sabi ni dating Senador Laila de Lima, grant her an appropriation of 1 peso or significantly slash the Office of the Vice President budget. Former Senator Laila de Lima criticized Vice President Sara Duterte's conduct during the House Committee on Appropriations briefing.
on the proposed 2025 budget of the Office of the Vice President. In a social media post on August 29, De Lima described Duterte's actions as extraordinary and unprecedented in Congress history anya. De Lima suggested that given Duterte's refusal to defend her own budget, the House could respond by either reducing the Office of the Vice President's budget to 1 peso or significantly cutting it. Yan po tama. Yun man talaga po yung dapat na ginagawa. Hindi niya ma-defend kung paano niya, hindi niya maipaliwanag kung paano niya ginastos, wag nang bigyan ng budget. Tama? Zero budget. 1 peso lang. Mapupuwersaan niya yan, Mr. Maravillas, kung di na makapag-operate, di na makagalaw yung Office of the Vice President, o di hindi na kailangang i-impeach, mag-resign na lang siya. Tama? Sabi po ni De Lima, the audacity of BP Sara in the House budget hearing is extraordinary and has never been seen before in the entire history of Congress. A logical recourse of the House in light of a refusal to defend her own budget is to grant her an appropriation of 1 peso or to significantly slash the Office of the Vice President budget. So yun po ang tama. Hingi ka ng budget. Tinatanong ka kung paano mo ginasto yung naunang budget. Imbis magpaliwanag ka ng maayos, binuli mo yung Congress. At sinagot mo ng pabalagbag, paulit-ulit, nonsense. So tama lang, wag nang bigyan ng budget or i-reduce yung budget niya para hindi masayang po yung pera ng bayan. Kasi hindi man niya pera yan. Pera ng ating mga mamamayang Pilipino. So dapat may transparency. Tama yung paggamit. O ngayon, nasili po ni Franz Castro, ang sabi niya, ang ginawa ni Inday sa 125 million na pesos na budget niya sa confidential funds, impeachable offense. So malamang mga kababayan, mag-file ng impeachment complaint si Castro sa Kongreso. Ngayon, kung isosupport ng majority ang ipafile ni Castro, ay hindi pa natin alam. Yan po yung babantayan natin if Castro will decide to file. Pero pangunahan na natin. Sabi ko nga po kanina, yung minority black, wala dyan na pwedeng kumontrol sa kanila. May sarili silang may sarili silang paninindigan. Hindi yan madiktahan. Nino man, ni Marcos, Romualdez, Duterte. Mga militant yan Anti-Marcos nga Di ba? Kaya kung gagawin nilang propaganda na ginigipit ng administrasyon, itong si Inday, malabo po. No one will buy that propaganda po. Kasi nga po, ang sponsor, kung halimbawa gawin ni Castro, anti-Marcos, hindi man kalyado ng administrasyon. Pero sabi nga natin, kung magtagumpay yung impeachment, sinuport ng majority, yung minority, deserve. Tama? O ngayon, punta tayo dito sa iba pang kwento ng Ximenet. Malamangan niya, Mr. Maravillas, galit na galit sa'yo yung mga basers mo ng Ximenet mo dyan na Ximenet. Nagpauso nito yung mga yung impact leadership, Ximenet daw. O di Ximenet. Ito may bagong Ximenet po. Yan Ximenet. Bakit naman niya, Mr. Maravillas, naging Ximenet man yan? Ximenet, telling the truth. Bakit niya basta, ayaw ko nang ipaliwanag. Bala na kayo mag-interpret kung bakit Ximenet. Di ba? Ximenet, telling the truth. Kasi po, sabi dito sa balita, hindi nurse, walang background sa medicine.
Yan yung sabi ng companion po ni, travel companion ni Harry Roque. Sabi kasi ni Harry Roque, may karamdaman siya, kaya kailangan niyang travel companion. Tinanong kung ano niya, nurse ka, hindi man na niya. So si Harry Roque, huling-huli, Shiminit. Bakit ka nag-travel companion ng pangangailangan mo yung mag-asikaso sa'yo kasi may problema ka sa kalusugan? Pero hindi man pala nurse. Itong travel companion niya, malinaw na Shiminit po. House Quad Committee Chairperson in Surigao del Norte, 2nd District Representative Ace Barbers, question AR de la Serna, former Executive Assistant to former Presidential Spokesperson Harry Roque, in a former incorporator at Biancham Holdings and Trading Incorporated about his qualifications. So sabi dyan, during the committee's third public hearing, Barbers asked De La Serna if he had any medical background. De La Serna responded, hindi po and no po, confirming that he is neither a nurse nor has any medical training. Talagang si Minette telling the truth. Malinaw po. Booking si Harry Roque. De La Serna's connection to Roque came under scrutiny following a raid by the Presidential Anti-Organized Crime Commission at the Lucky South 99 Pogo Hub in Purac, Pampanga. During the raid, De La Serna's appointment papers as Executive Assistant 3 under Roque's office dated October 5, 2021 were discovered along with an affidavit from Roque. In the affidavit, Roque stated that he needed a travel companion since I am diabetic with a coronary stent and suffering from acute spinal stenosis, assuming full responsibility for De La Serna's financial needs during trips to Poland, Ukraine, and Italy in October 2023. Yan po ang sabi ni Roque, kailangan ko anyang travel companion kasi diabetic ako. Ngayon, hindi man pala nurse itong si ano. Wala pa akong background sa medicine, Mr. Chair, sabi ni A.R. De La Serna. Kaya, booking. Booking si attorney. Shiminit, telling the truth. Ito pa, isa pang Shiminit. Paano daw si De La Serna na-meet si Cassandra Ong? Sabi ni Harry Roque, he met Cassie Ong for the first time because he joined us after a court appearance. I think it was for lunch. Pero sabi po ni Cassandra Ong doon sa hearing, sa isang dinner po, meron po akong meeting with Attorney Harry Roque that time. Another minute? Mga sinungaling talaga po. Tinanong kung sino ang kumuhang abogado para kay De La Serna. Sabi rito, lawyer for Roque's former aide admits to pro bono representation in House Probe. House Quad Committee Chairperson in Surigao del Norte 2nd District, Representative Ace Barbers questioned Attorney Kevin San Agustin, the legal counsel for A.R. De La Serna, about his representation of the former executive assistant to Harry Roque. During the hearing, Barbers asked San Agustin, who had contacted him to represent De La Serna. So sabi po, mga kababayan, Attorney Roque, Your Honor, sabi ni Attorney Kevin San Agustin, binigyan, asikaso po si A.R. De La Serna, binigyan ng abogado ni Attorney Roque. Solve na solve. Special yung pagtrato po. Asikaso po. Yung travel companion na hindi man pala nurse.
Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.